Kausapin natin Okay. si Yusek Albert Domingo. Good morning po, Doc Albert. Good morning, Yusek. Good morning, Robert and Doris. Good morning po sa lahat ng mga kapamilya at kaserbisyo na nakikinig at nanonood. Yan. Yan. Ay, gusto naming malaman po ni Robert, meron po bang, hindi naman espesyal, yung agarang programa ang DOH para po masiguro na ito pong rabies ay masasawatan natin. Yes, Doris, ang pinaka ginagawa natin ngayon at maraming salamat sa DZMM, yan pong ating awareness dahil ito nga yung panahon na dapat every year, tuwing March ideally or kahit anong buwan sa taon, basta every year, pinapabakunahan po natin hindi ang tao kundi ang aso at ang pusa. Ang rabies po kasi, ang pag sinabi kasing bakuna sa rabies, ang unang naiisip is yung tinatawag namin mga doktor na post-exposure prophylaxis. Yung maraming turok ba na 7 beses kapag nakagat ka. Pero ang sabi nga po ng DOH, ang totoong bakuna laban sa rabies na preventive ay yung bakuna sa aso at pusa na binibigay ng mga local government unit. Okay. So wala na po yung yung 'di ba yung babalik-balik ka at saka masakit 'yun na Yusek kaya ayaw nung iba kapag nabalitaan na nila na may masakit yan, wag na lang. Total buhay pa naman yung pusa o yung aso. Oo, may mga ganun pa silang Kaya Pag buhay, okay lang, walang virus yan, ganun. Kanya nga. Walang rabies. Paano po natin sila maiengganyo na hindi laang po hanggang doon ang dapat na awareness natin tungkol sa rabies po? Yes, actually, Miss Doris, andun pa rin naman po yun, yung tinatawag natin na post-exposure prophylaxis. Tuloy-tuloy pa rin po yan. Sabihin ko na nga, sinabi na rin naman ni Sec nung Saturday. Actually, ang ginagawa po ng PhilHealth ngayon, sa utos po ng ating Pangulo, tinataas yung benefit package para dun sa animal bite treatment. Yan po yung karaniwang tinatawag na bakuna, pero kinokorek nga namin hindi yan bakuna, post-exposure po yan para sa mga nakagat. Tinataas po natin yung benepisyo dahil na naririnig po naman ng ating kalihim at ng ating Pangulo, of course, yung hinaing ng ating mga kababayan na tila kapag nakagat, tas kailangan pabalik-balik. Dati, yung first dose lang yung nalilibre. So, malapit na ho siyang maisa pinal yung polisiya sa PhilHealth po yan para taasan yung ating benepisyo para sa post-exposure prophylaxis. Oo, Ayun. Ay, post-exposure. Oo. Hindi po ba kayo merong mga kumbaga collab maski sa mga private sector nang sa ganun ay magkaroon po tayo ng programa o proyekto na magbibigay ng libreng pagturok ng mga bakuna na ganyan? Actually, Miss Doris, sa ating mga bukas centers, sa DOH Bagong Urgent Care and Ambulatory Service Centers, yung 60 plus na sila ngayon nationwide, libre po yan. Nagagawa po natin yan na kahit yung kompleto na set, kung di ako nagkakamali, 6 o 7 balik yan. Marami talaga, alam ko, Miss Doris, yung nakwento nyo, actually bumawas na yan. Dati mga umaabot ng 12 yan nung unang panahon, pero dun sa pinakabagong protocol para nabawasan na nila. Kaya pong sagutin ng DOH dahil yung bukas center may budget ng DOH. Okay. Yusek, pakipaalalahanan po natin ang lahat. Kasi kami ni Robert, for parent kami. Pero meron pa rin pong puwang o lugar na meron kami dapat mga mapag-alaman, particular dito sa rabies. Ano po ba ang mga epekto nito? Paano natin ma-address ng tama? At ano ang dapat gawin ng ating mga kababayan kung sakali nga magkaroon ng hindi naman outbreak, kung hindi kasi tag-init po ngayon Oo. Actually, Miss Doris, ako rin. For parent rin ako So, yan. Ito yung medyo nakakagulat dun sa ating statistika sa rabies. Dun sa mga kaso natin, nireview namin in the past few years parang halos kalahati ng mga kaso ay mula sa mga fur parents. Ibig sabihin, yung kumagat po ay hindi pusa o asong gala, kundi mga alaga, mga fur babies. So, maganda yung tanong nyo, Miss Doris. So, babalikan natin yun. Pero kung sa usapin, alam niyo mga kababayan, mga kapamilya, kaya nakakatakot itong rabies kasi sabi nga namin, ito lang ang sakit na ang case fatality rate. Ibig sabihin, ang pagkakataon na matepok ka ay 100%. What? Kapag nakagat po, yes, 100% siya. Kung hindi mabigyan ng post-exposure prophylaxis. Kaya nga mahalaga, ano ba yung mga senyales na titingnan natin? Actually, wag natin aantayin yung senyales. Oras na tayo ay makagat o kaya makalmot
o kaya meron tayong sugat tas nadilaan lang ng kahit na sinong aso or pusa, kahit ba yung alaga natin, mahalaga po na kumonsulta tayo sa isang animal bite center kasi maaaring dila-dila lang, hindi yung parang si Doggy Wawa, narinig ko kanina nagagalit siya, di ba? Minsan yung mga iba wala pang aggressive behavior pero meron ng virus. Kaya importante ho na magkonsulta tayo basta nakagat, nadilaan o nakalmot ng aso o pusa. Doc, siguro correct din natin or explain natin ha. Hindi ko din po kabisado kasi mga ganito. Yung mga myth ba, partner? Na hindi, may bakuna naman na yung aso ko na alaga. Correct. So kahit nakagat ako, hindi na ako magpapabakuna. Okay lang Effective yan. na yan. Oo, kasi may bakuna yung Doggy Wawaw ko. Tama po ba yun, Doc? Okay, kahit po may bakuna ang aso, malaking tulong po ang mabakunahan ang aso o ang pusa, pero hindi kasi 100% yung protection. Mataas naman po, nasa I think 90% plus, pero meron pa rin tayong 10% pagkakataon na jumakpat at tayo matepok. Ayaw natin yun, kaya kailangan kumonsulta pa rin tayo. May iba pa, Robert, Doris, na mga misconception. Naririnig namin to yung mga pagnilagyan ng bawang, yung kagat, number one. Bawang, bato daw na sumisip-sip ng rabies, yung mga gano'n. Oo. Meron pang ganun. Parang, nako, delikado yun. Hindi ho kayo magiging Darna, hindi rin kayo gagaling sa rabies kung meron kayong bato na gagamitin. Ang isa lang po ang makakasolusyon dyan kung tayo po ay kumonsulta. Kasi ang good news naman, ang rabies, merong evaluation po yung mga doktor. Merong category 1, category 2, category 3. Yung category 1, mabilis ang paliwanag. Usually, walang nakikitang sugat. Pero kung huwag ibaliwala, ikonsulta pa rin. Doktor ang makakasabi kung safe o hindi. Category 1, hindi ho yan masyadong delikado. Yung category 2, yan yung medyo parang may puncture wound na sinasabi. And then category 3, usually pag mas malapit sa utak natin, sa ulo natin yung kagat, mas mataas po yung pagkadelikado. Oo. Yung ano po ang mas delikado, Doc? Yung kinagat ka o na-puncture ka ng mga kuko nila? Kala ko, ikaw ang kumagat. Iba-iba pala, iba-iba. Iba yun. Kumanda rin ako dun sa tanong ni Mr. yung pag ikaw ay nakagat or na-puncture, actually halos pareho lang po siya, Ma'am Doris. Ang importante is kung gaano siya kalayo dun sa utak. Kasi ang pinaka-pathophysiology, yung paraan ng sakit ng rabies, umaakyat po yung pinaka-virus hanggang umabot siya sa utak natin. That's yung pinakahuli. So, sabi ng mga eksperto, kapag ang kagat ay mas malayo sa utak, ay mas matagal. Ibig sabihin ng incubation period ng rabies, yung iba ho, kahit mga 1 year na nakagat. So wag ho natin babaliwalain kasi kahit nakagat ka sa paa, maliit lang yan, matagal yan. Hindi niyo sukat akalain, baka mamaya 10, 12 months later ay goodbye na. And speaking of goodbye, kapag tayo kasi ay merong pasyenteng may rabies, hindi naman sa pananakot, ang ginagawa nilang po ng mga ospital is yung palliative care para komportable. Pero nakakalungkot po sa mga, at lalo na sa aming mga nag-aral ng medisina, pag nakikita namin, at saka yung pasyente, talagang yung nawawala sa sarili talaga, nagwawala yung personality. Nakatali kasi neurologic yung tama. Nakatali, sa tunog lang ng tubig o ng hangin, nagagalit yung pasyente. Tapos, in almost overnight or 48 hours, nawawala po siya. Naiiwasan kung magpabakuna tayo. Pero, sorry. Isa na lang ako, partner. Pero mamaya meron pa rin. Paano po malalaman at ilang araw ba o ilang minuto after ka makagat o makalmot, malalaman mo na, teka lang, mukhang tinamaan na ako ng rabies. Gaano po katagal yon? Actually, Ma'am Doris, yung incubation period natin pwedeng lumampas hanggang 1 year. So, hindi ibig sabihin nakagat tayo, tapos parang wala naman nangyayari sa akin after 1 or 2 days. Hindi ho ganun yun. Importante ho, ngayon, ang usually tinatanong rin dyan, Ma'am Doris, is gaano kabilis dapat isang guni, ang isang kagat o kalmot. Ito naman po, ang sinasabi namin, kahit within 24 to 48 hours, nahahabol po yan. Hindi naman kailangan kasi marami na rin kaming mga humingi ng saklolo. Akala nila within 1 hour or 2 hours kailangan madala kagad. Kahit within 24 hours, basta huwag niyo kakalimutan. Nadalhin po kagad sa emergency room para makonsulta. Doc, paano naman yung mga suki?
suki sa kagat. Aray Nakagat ko. ako ng isang buwan. Oo, Ibang oo. aso, nakagat na naman Naku ako. po. Nabakunahan na ako nung unang nakagat sa akin Oo So, nga. magpapabakuna pa ba ulit ako? Or effective pa naman? Or baka booster ba? Paano Oo. po yun, Doc? Usually, ang bakuna sa rabies, matagal po yung kanyang parang epekto, no? Pero para safe po, kasi hindi lamang yung rabies ang ating binabantayan. Isa pa is yung tetano. So, yung Correct. anti-tetanus, kailangan mabigay rin yan dahil ang sabi nga nila, ang mga animal bites, mga dirty wounds. Parang nasabugan ka ng paputok, pwede makakuha ka ng lupa or anything. So, yan ay binabakunahan ng anti-tetanus. Plus, maganda rin makita ng doktor kung may iba pang kondisyon na pwedeng mabigyan ng lunas. Ayun. Oo. Yung iba kasi, Doc, natatakot mag-report o natatakot magsangguni. Kasi ang alam natin pagka tinamaan ng rabies, yung aso, bumubula ang bibig. O yung tao, ba ganun rin, bumubula ang bibig? Actually, Ma'am Doris, yan yung end stage. Yan yung kapag talagang goodbye na, no? Yun yung sinasabi ko nakakalungkot, no? Oo. Pero again, hindi natin kailangan makarating doon kung as soon as possible, 24-48 hours ay kumonsulta ho tayo para yung Animal Bite Center, mabigyan tayo ng sapat na lunas. Kung kailangan, may anti-rabies immunoglobulin saka yung ating bakuna. Ayun, Opo. oo. Tapos, isa pa, Doc, sabi, ay dahil may alaga ako, magpabakuna, ay magano na nga lang ako, magpabakuna na nga ako sa rabies kahit di pa ako nakakagat. Yun na nga. Meron ba? Pwede ba yun, Doc? Usually, hindi po natin na binibigyan hanggat ang isang tao ay high risk. Kasi sino yung mga high risk? Siyempre, mga veterinaryo, mga Oo. veterinary assistants, yung kanilang mga kasamahan sa loob ng klinika, yung mga livestock nagtatrabaho, nakasama. Kasi ang rabies hindi lang sa aso, pusa, yan, no? Pati sa baboy, sa kabayo, sa baka, pwede yan. Kaya usually, yun yung mga binibigyan. Pero tayo pong mga pet owners, mas mura po at di hamak na hindi kasing sakit kung ang ating doggy wow wow at ano ba pangalan ng pusa natin na cat something sila dapat yung binabakunahan once a year lang po yan at napakamura nung bakuna sa kanila, usually 50 to 100 pesos Oo. sa mga public veterinarians. Ganun pala. Pero pagka pinabakunahan ko na si Doggy Wow Wow, ako din magpapabakuna. Hindi yun nire-recommenda? Hindi na ho rekomendado, Ma'am Doris, kasi yung protection kay Doggy Wow Wow ay malamang sa malamang, yun na rin ang paprotekta sa atin. Kaya mas tawag nga nila, mas cost-effective, mas efficient, mas mura sa Tagalog, na si Doggy Wow Wow yung bakunahan at mas ligtas pa para sa atin. Oo. Bakit kaya, Doc, pagdating ng tag-init, sumisirit ang mga kaso ng mga alaga natin na may rabies? Kasi po, mas maraming nangangagat pag mainit na aso. Mainit ang Mainit ulo. na ang ulo? Opo, meron kami mga nakausap na mga veterinarian and sabi namin, chef, kami mga doktor ng tao, hindi namin kabisado sa hayop. Pero sabi nila, ganoon rin yun. Nagiging irritable rin sila kung tayo ay naiirita sa temperatura, ganoon rin. So, that's one. Number two na isang posibleng dahilan kasi traditionally, kapag mga ganitong buwan, ang ating mga chikiting mas nasa bahay, di ba? O kaya correct. magkasama tayo sa outing. Mas mahaba yung time. Nako, lalo na pag Holy Week, nauwi sa probinsya, Correct. tapos yung ligaw na alaga or yung alaga dun sa bahay na hindi bakunado, yun yung nakakakagat. Ayun, di ba? Nabanggit mo kasi, partner, yan, tag-init na yan. Bukod doon sa rabies, pag tag-init, di ba nauso din yung mga food poisoning? Ay, oo, yung mga totoo, napapanis. totoo. Ano bang Madaling paalala ng mapanis. DOH dito, Yusek? Actually, Robert, no, so bibilisan ko, no, merong 6 tayong binabantayan. Nabanggit mo na yung food poisoning. Ang pagkain ho natin, wag ho natin hahayaang nakabilad sa Ayun. lamesa, nakaiwan lang, lalo na kung naaarawan, kasi yung mikrobyo ang kalaban natin. Gustong-gusto ng mikrobyo ang mainit-init na kapaligiran. So, dapat ho ang pagkain, 2 hours lamang na nakahaing. No? Pag hindi pa kakainin in 2 hours, i-refrigerator muna para wag ho siyang para bang tubuan ng mikrobyo. Mas maganda po yung mga sa outing, yung mga pagkain na tuyo, saka maasim, kasi sila yung mga mas naiiwasan. Yung mga ibang kondisyon natin, Robert, yung sore eyes, yung sunburn sa balat, yung sipon at ubo, dahil sa pabago-bago ng panahon, Correct. yan, sabay-sabay yan. Oo, kailangan So, yan ang talaga mga babantayan natin. Oo, kailangan talaga ng matinding bantayan. At wag natin itatatwa yung hindi, lagnat laki lang yan ni Junior. Oo. Hindi, umiyak lang ako kaya ganyan yung mata ko. Yung Oo, pala, may sore sore eyes na. Ay, nako. Robert and Doris,
Opo. O kung pwede ko palang i-emphasize, no, Opo. kasi alam ko marami yung listahan, pero ito napakahalaga, across all diseases, tsaka ito yung pinaka gusto nating iwasan na delikado, yung sa heat stroke, no, yung sa pagkainit, no, sakit sa init na sinasabi natin. Ang pinaka solusyon po dyan para wag tayong maging matamlay, nagsisimula yung heat exhaustion, napapagod tayo, pwede rin magkaroon ng heat cramps, sumasakit yung mga kalamnan natin, no, dahil nadidehydrate tayo, kulang sa tubig. So ang solusyon natin ay uminom po ng tubig, 7 to 8 glasses of water per day. Pwera na lang kung nagda-dialysis, alam to ni Miss Doris, no? Merong Opo. abiso ang mga doktor kung ano yung maximum fluid intake. Sundin po natin yon. Pero kung di naman nagda-dialysis, 7 to 8 glasses of water per day para hindi tayo matuyuan. Ang senyalis po yun, akala nyo napapagod kayo, hindi naman kayo puyat, hindi na kumain naman kayo ng pagkain, baka mamaya dun yun sa dehydration. Correct. Ayun. Paano, Doc, dahil mainit di ba, partner? Paki-order mo nga ako ng soft drinks. Pwede ba yon? Well, actually, ang pinakamaganda pa rin, Ma'am Doris, is malinis na tubig. Kasi yung soft drinks naman po, yan ay may halong asukal, no? Kahit ba, hindi naman sabi nga namin, mas mabuti pa rin yung cool and clean water Yan. na solusyon natin sa ating dehydration. Ayan marami tayo natutunan ngayong Oo nga, Lunes. oo. So dapat hindi lang napakinggan natin, gawin po natin dahil ito po ay DOH mismo. At ang makinig nagsasabi. lang sa DOH. Correct. Wag sa mga chismis-chismis. Oo, wag niyo yung mga sinasabi, tapalan mo ng bawang, Oo. tapalan mo ng kung anik-anik. Wag. Oo. DOH lang tayo. Yusek, maraming salamat po sa inyong oras. Salamat, sir. Salamat, Robert and Doris, at magandang umaga sa mga kapamilya at kaserbisyo. Magandang Ayan, umaga mabuhay. po. Si Yusek Albert Domingo at tagapagsalita po ng Department of Health. O yan, Doggy Wow Wow. Pupunta na tayo